At nagbabalik ang PTV Sports. Ngayon naman, nostalgia, kasaysayan at marami pang iba. Narito na naman tayo teammates sa Treasures of the Game at syempre kasama natin ang sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Messina. Doc, long time no see. Good morning po. Good morning, Raf. Good morning, Bernadette. And good morning sa lahat ng mga teammates na nanonood sa atin ngayong umaga. Yes, Doc. I understand, Doc, na naging busy kayo over the past few months dahil sa inyong naging event na successful, itong Basketball Baliktanaw. So, kwentuhan muna natin yung ating teammates about this event. And syempre, di ba, 2 out of sa mga guests natin, dalawa dun days before ng induction nila sa PBA 50 Greatest Players of All Time dumalo sa event na ito. Oo. So happy at nandito ulit ako sa Treasures of the Game. Sobrang busy lang kasi ang daming mga basketball na activities. Tsaka sa trabaho rin itong mga nakaraang linggo. Pero ito, itong Basketball Baliktanaw, ginawa siya noong March 30. Tapos tulad ng sinabi mo, ang daming mga basketball luminaries na umattend ditong event na ito. For example, sina Sir Gil Cortez, yung unang PBA Rookie of the Year. Oo. Si Seb Sarmenta, isang batikan na sports broadcaster, so alam natin yon. Pati si may historian din tayo na bumisita sa Basketball Baliktanaw, si Professor Xiao Chua. Oo. So nagbigay rin siya ng insights niya kung ano ang kahalagahan ng mga memorabilia sa kasaysayan in general. Ngayon naman, syempre, as always, meron tayong mga memorabilia, of course, na ipapakita sa inyo. At syempre, hawak na nga ni teammate Bernadette yung isa sa mga yan. So, pakita mo nga teammate Bernadette, tapos siguro si Doc ang mag-explain. Actually, Doc, first time ko makahawak ng yung talagang jersey mismo ng isang basketball player. Nag-game worn, no? Oo. So, pakita mo. Eto na! Charot! Kala may price Wow! Ang laki! Ang laki, Doc! Ayan. So ito, doon sa ating Basketball Baliktanaw, meron kasi tayong exhibit ng mga kapwa nating collectors, tsaka yung mga gustong mag-exhibit ng kanilang mga basketball memorabilia. So kanina yan, Doc? So ito ay pag-aari ni Sir Ai Pehakas. So ito, binigay niyo sa akin ito nung Basketball Baliktanaw. So Sir Ai, maraming salamat so sa pagbigay sa akin itong memorabilia na to. So ito ay isang game-worn jersey ni Sir Yoyoy Villamin nung naglalaro siya para sa team na Sunkist. So, mga 1995 yan, Sir Raf. Naku, hindi pa ako pinapanganak. Of course, so, Yoyoy Villamin, di ba, Doc? Inducted, isa sa mga kabilang sa 50 greatest players of all time ng PBA. Kasi maswerte tayo kasi una, idol na natin to begin with si Sir Yoyoy. Pangalawa, kasama pa siya doon sa mga bagong napasama doon sa 50 greatest players ng PBA. Kung babalikan natin yung career ni Yoyoy Villamin, Doc, ano yung mga nagsistand out sa'yo sa kanyang mga career highlights, sabihin natin? Una, ang kanyang mga championships, no? So, ang pagkakaroon ng Grand Slam sa PBA, very rare siya. Pero si Sir Yoyoy, nakasama siya doon sa pangalawang Grand Slam ng Crispa. Tapos nakasama rin siya sa Sunkist, yung Sunkist na team noong 1990s, kung saan muntik na sila mag-Grand Slam din noong 1995. So yun, so aside dun sa mga championships, yung kanyang longevity. So alam mo ba, Sir Raf, ang Bernadette, 19 years naglaro bilang professional si Sir Yoyoy Villamin. Very long ang career. Malalibron. Pero Doc, tanong ko na lang din, paano po, binigay po ito sa atin? Ang storya po niyan, para binigay siya ni Sir Yoyoy kay Sir Ai sa isang laro sa, I think sa Araneta. So nag-request si Sir Ai na kung pwedeng quote-unquote arborina lang siya yung sinuot niyang jersey. At pumayag. Makita raw sila sa labas ng gym, noong court, tapos doon binigay sa kanya yung jersey na ito. Ayun. And maswerte tayo nitong Basketball Baliktanaw, pinamana naman ito sa akin ni Sir Ai para alagaan. Wow. Okay. Speaking of Basketball Baliktanaw, tama nga yung sinabi ni Doc kanina, maraming luminaries and syempre exhibitors din, no? At isa sa mga napansin ko kung babalikan natin yung report na feature ko dito, yung mga ganitong figurine na naka-display doon sa Basketball Baliktanaw. Doc, tell us the story about this figure. So itong figure naman ito ay kay Kaloy Loizaga. So as we all know, si Kaloy Loizaga, maraming nagko-consider sa kanya na siya ang GOAT or greatest of all time ng Philippine basketball. So ito, isang figure siya na ginawa ni Sir Ruel Yopando
So siya ay isa sa mga exhibitors natin sa Basketball Baliktanaw. So ito, yung sa mukha ni Sir Kaloy, siya mismo yung nag-handcraft or nag-sculpt nung mukha ni Sir Kaloy. So parang labor of love to ni Sir Ruel para dun sa mga basketball fans. So ang suot niya, iiko. So yun yung kanyang team nung siya naglalaro sa Mikaa. So para dun sa mga bata nating nanonood, yung Mikaa, bago nagkaroon ng PBA, Mikaa yung preeminent na basketball league sa Pilipinas. Ayan, para sa mga batang tulad namin ni teammate Bernadette Tinoy. Ayan. Pero Doc, yun nga, sinabi nyo na kanina, si Kaloy Loizaga, sinasabing one of the, o maituturing ng iba na the greatest mismo na Philippine basketball player of all time sa Pilipinas, and of course a FIBA Hall of Famer, 'di ba? Naismith Basketball Hall of Yes. Famer. Ano-ano yung mga career highlights para sa mga teammates nating baka hindi pa nakakaalam o ngayon pa lang nakikilala si King Kaloy? Siguro ang isa sa pinakamahalagang highlights no sa career ni Sir Kaloy ay sa pagiging miyembro ng national team. So noong 1954, siya yung nag-angkla sa Philippine National Basketball Team nung nag-third place tayo sa World Basketball Championships sa Brazil. So itong World Championships na to, siya yung FIBA World Cup ngayon. So isipin nyo, back then nagto-third place tayo sa FIBA sa World World Basketball na platform, no. So si Kaloy Loizaga isang malaking bahagi kung bakit naging part tayo ng kasaysayan. And until now, yung third place na finish na yon, siya yung pinakamataas pa rin na-achieve ng isang Asian team of all time sa World Basketball. So mahirap nang lagpasan ngayon yan, Doc, dahil alam naman natin kung gaano na ngayon ka-loaded ang eksena ng basketball sa Asia. Di lang sa Asia, sa buong Sa mundo, buong of mundo course. lalo. Oo. Opo, pero Doc, eto ba yung mga ganito pong figurine? Nakikita din po ba ito ng mga talagang player? Ano po yung mga naging komento po nila? Actually, itong picture po nung figure ni Sir Kaloy, pinakita ko po sa family niya, sa Loizaga family. Tapos tuwan-tuwa po sila dun sa pagkakaukit, lalo na nung muka ni Sir Kaloy. Tapos they were requesting na if ever, magpagawa ng isa pang kopya nito para sa pamilya nila at para maipadala natin sa FIBA Museum sa yun Switzerland. So yun yung isang future project natin na tulungan ang Loizaga family na magkaroon ng extra na kopya nito para maipadala sa FIBA Museum. Oo nga, Doc, kasi nakausap ko rin si Sir Leopoldo. Nakita, yung pag-ukit ng mga ganitong head sculpt, a very delicate process. Sinabi niya sa akin na yung ginagawa nila, maghahanap sila ng head sculpt na medyo malapit yung itsura. Tapos sila na mismo yung magko-customize, di ba, Doc? Kung paano nila ilalapit palalo yung itsura ng head sculpt ngayon sa player na gusto nilang gawing figurine, kumbaga. Ang mahirap kasi doon, Sir Raf, ang pagbabasihan ni na Sir ay isang 2D picture. So flat yung picture, pero base doon, kailangan yung depth ng muka, makuha nila ng tama. So very challenging to sa mga artists katulad ni na Sir Roel. Pero kita nyo naman ang ganda-ganda ng pagkakagawa. Kuhang-kuha. Pero ito po, Doc, ngayon nakita natin, no, may mga pirma po. Baka pwede nyo pong ipaliwanag po. Ano po itong mga Ayan. pirma? Ang ating third item. So ang ating third and last item para ngayong umaga, so ito yung actual poster no nung Basketball Baliktanaw. So 25 copies lang yung na-produce natin ito. Tapos most of them pinamigay natin doon sa ating mga speakers tsaka sa mga sponsors din. So, kung makikita natin, Doc, sino-sino yung mga notable names na nakapirma dyan sa poster na pinapakita niyo sa amin ngayon? Okay. So aside dun sa mga nabanggit ko ng mga guests natin kanina, yung mga 90 superstars natin nandito sina Sir Jeffrey Carriazo tsaka si Sir Bong Hawkins. So nabanggit mo kanina, kasama rin sila dun sa mga recent na na-induct sa 50 na greatest players ng PBA. So nandito rin si Sir Vince the Prince Season. And of course, yung ating only PBA rookie MVP, si Benji Paras, nandito rin. And then, ang isa sa mga legends natin sa Philippine basketball, si Jimmy Mariano and Jolie pa, of course. And to round it up po, pati yung mga gilas natin ng mga coaches nandito rin. Like Coach Pat Aquino ng Gilas Women's, Coach Jong Oichico, assistant coach natin sa Gilas. Tsaka si
Coach Julie Amos, ang coach ng under 18 natin ng Gilas Gilas Women's. Women. At syempre, hindi mawawala si Sir, si Doc. Si Doc, syempre, nandun Syempre, din. hindi Siya yung na- nag-organize talaga. ng Napasingit event na rin tayo dyan sa baba. Ayan. So, natutuwa ako kasi lahat ng mga guests natin, very interested sila na pumirma. Tapos actually, maraming mga attendees yung humihingi ng kopya nito. Kaso, medyo kulang talaga kulang yung na-produce nating mga kopya. Kasi ang daming nangihingi, pero 25 lang talaga yung na-produce nating kopya para dito sa Basketball Baliktanaw. So Opo. siguro, ang naisip ko, moving forward, maybe we can produce more copies of this para yung mga interesado ng kopya, mabigyan din po natin sila. Opo, tanong ko lang, Doc, ano ba to? Ito bang Basketball Baliktanaw? Possible ba na maulit po itong feature exhibit na po ito? Actually, yung plan natin, maging yearly event to, kasi nalagyan na natin ng first eh. So, sabi ng ating mga speaker, kailangan masundan na to. Kasi ang advocacy natin ay ma-promote yung history, yung kasaysayan, tsaka yung kultura ng Philippine basketball. And dito sa Basketball Baliktanaw, nasa-showcase natin to sa lahat ng mga nagmamahal sa Pinoy basketball. Naku, marami, Doc, ang talagang nagmamahal sa basketball. Kaya maganda po na may mga ganyan po tayo na nagsasama-sama din yung mga PBA legends po natin. At syempre, Doc, thank you sa pagka-host ng mga ganitong events. Syempre, di nyo na itatanong teammates, medyo mahirap talagang idaos yung mga ganitong events, lalo na privately funded ni Doc yan. So kung may mga sponsor siguro, no, Doc, baka mas mapadali next year yung pagdaraos ng ganyang event. Pero of course, Sir Rap, very grateful tayo kasi dito sa event na to, hindi lang naman tayo yung effort dito, no? Pati yung organizing team, yung mga sponsors, yung mga tumulong sa atin, malaki pong ambag po nila para maging successful po itong event na ito.